Magandang araw sa lahat! Ngayon, tayo ay nasa ikatlong araw na ng GMRC 4 Week 2 na may pinamagatang mga sariling gawi ng mabuting paikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Handa na ba kayong matuto? Tara! Mga layunin na isasagawa ang mga sariling gawi ng mabuting paikitungo sa mga kasapi ng pamilya nagpapanatili ng masaya at matatag na samahan. Magbalik-aral tayo. Magbigay ng sariling opinyon tungkol sa sitwasyon. Nakita mong pinalo ng iyong kuya ang inyong alagang aso at ito ay nagkasakit. Tinanong kayo ng inyong ina kung ano ang nangyari sa inyong alagang aso. Sinabihan ka ng iyong kuya na huwag siyang isusumbong sa iyong nanay. Ano ang iyong gagawin? Pumili ng isa sa mga larawan, paliwanag at ilarawan ito. Pag-usapan natin ang inyong sagot. Alin sa mga sumusunod na larawan ang sa tingin mo ang dapat mong gayahin? Bakit? Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang aralin. Bakit kailangan maging matapat at mabuting kasapi ng pamilyang kinabibilangan? Para sa susing ideya, tayo maghahawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ang pagiging mabuting miyembro ng pamilya ay may malalim na kahalagahan, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin para sa buong pamilya at ang lipunang kinabibilangan. Sa pangkalahatan, ang pagiging mabuting kasapi ng pamilya ay nagbubunga ng masaganang pagmamahalan, mas mataas na kalidad ng buhay, at mas maligayang pagsasama. Ito ay naglalagay ng pundasyon para sa mas matatag na mga ugnayan, hindi lamang sa loob ng pamilya, kundi pati na rin sa mas malawak na lipunan. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga positibong gawi na hindi lamang nakatutulong sa pamilya, kundi pati na rin sa paghubog ng mabuting asal at pagkatao ng mga batang magagamit nila hanggang sa kanilang paglaki? Una, pagpapalaganap ng magandang halimbawa. Tumutukoy ito sa pagpapakita ng tamang asal at mabuting gawain na maaring tularan ng iba. Mahalaga ito sa paghubog ng positibong kultura at kapaligiran sa isang komunidad. Ikalawa, pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran. Isa itong pundasyon para sa isang positibong karanasan, hindi lang pisikal na kaligtasan, kundi pati emosyonal at mental. Ang mga bata ay mas natututo at nagiging mas mabuting tao sa isang kapaligiran na ligtas at magiliw. Ikatlong bilang, pagtitiwala. Mahalaga ito sa pagtatag ng matibay na relasyon at pagkakaroon ng respeto sa isa't isa. Sa mga bata, ang pagtitiwala ay nagbibigay ng kumpiyansa sa sarili at sa ibang tao. Ikaapat na bilang, pagpapahalaga sa sariling identidad. Tumutukoy ito sa pagkilala at pagmamalaki sa sariling pinagmulan, kultura at mga personal na katangian. Mahalaga para sa mga bata ang pagkaroon ng malusog at pagpapahalaga sa sarili. Ikalima, kontribusyon sa magandang kapaligiran. Hinihikayat nito ang mga bata na maging aktibo sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa kanilang paligid, na isang mahalagang bahagi ng pagiging responsable. Ika-anim, pangmatagalang tagumpay. Ito ay tumutukoy sa pagkamit ng mga layunin at pangarap sa buhay sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagsusumikap. Ang tamang asal at positibong disposisyon ay susi sa pagkamit ng tagumpay. At ikapito, pag-unlad ng personalidad at magandang asal at pagkatao.
Ang kabuoang pang-unawa ng pag-unlad ng isang tao na kinabibilangan ng tamang asal, etika, at moralidad ay susi sa pagiging mabuting mamamayan. Magbahagi ng tayo. Pangkatang gawain. Una, magkaroon ng debate ang lahat ng miyembro ng pangkat tungkol sa tanong. Mahalaga ba sa samahan ng pamilya ang mabuting paikitungo sa mga miyembro ng pamilya? Oo o hindi. Ikalawa, magkaroon ng interview sa bawat isa tungkol sa kanilang pamamaraan ng kanilang mabuting paikitungo at sa mga kasapi ng pamilya bilang tungkulin ng bawat isa at iulat sa klase. Gawin ito sa pamamagitan ng newscasting. Ikatlo, sumulat ng maikling tula na nagpapahiwatig ng karapatan o katapatan sa lahat ng miyembro ng pamilya. At ikaapat, sumulat ng 5 hugot lines tungkol sa pagpapanatili ng masaya at matatag na pamilya. Bibigyan kayo ng 10 minuto sa paghahanda upang maisagawa ng maayos ang inyong gawain. Para sa paglalapat at paglalahat, basahin natin ang tula. Unang taon, unang hakbang ng ligaya, mga tawanan, luhay na papawi ng saya, pagmamahalan, pag-aaruga, di matatawaran. Sa puso't isip kami nagkakaisa at nagmamahalan. Sa bawat araw, sa bawat taon, ang aming pamilya'y laging magkasama. Sa mga samahan, pagmamahal ay wagas. Kami magpapatuloy sa saya at tibay na walang kapantay. Isulat sa aling bahagi ng bahay ang lahat ng mga kailangang gawin ng isang batang katulad mo upang maging masaya at matatag ang samahan ng pamilya. Gamit ang tulang binasa, narito ang maaaring isulat sa iba't ibang bahagi ng bahay. Halimbawa, sa bubong, pagmamahalan, pagkakaisa. Sa unang silid, pagpatawad sa mga luha o hidwaan at pag-aalaga at pag-aaruga. Ikalawang larawan o kwarto, pagtawa at pagsasaya, pagiging laging magkakasama. At ikaapat, pagtutulungan at pagkakaisa araw-araw para sa pagpapatuloy ng saya at tibay ng pamilya. Basahin maigi ang bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, bakit nararapat na sundin ang mga payo ng mga magulang? A. Dahil sila ang pinakamatanda. B. Dahil sila ang mas may karanasan. C. Dahil sila ay laging tama. O D. Dahil ito ang sinasabi ng ibang tao. Ikalawa, nararapat din bang igalang ang isang katulad mo na mas nakatatanda sa iyo? Bakit? A. Opo, dahil mas may karanasan siya. B. Opo, dahil mas matalino siya. C. Hindi po, dahil hindi naman siya matanda. At D. Hindi po, dahil pareho lang kaming bata. Ikatlong bilang, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit mainam na sundin ang mga nakatatanda? A. Dahil mas alam nila ang gawin. B. Dahil mas malakas sila. C. Dahil takot ako sa kanila. O D. Dahil kailangan sundin ang sinasabi nila. Ikaapat, kahit pinakabata sa pamilya si Bunso, nararapat bang pakinggan ang kanyang hinaing? Bakit? A. Opo, dahil mahalaga ang kanyang damdamin. B. Hindi, dahil bata pa siya. C. Opo, dahil dapat patas ang trabaho o trato sa lahat. At D. Hindi, dahil hindi siya nag-aambag sa pamilya. Ikalima, naniniwala ka bang tungkulin at pananagutan ng bawat isa sa pamilya ang magpasaya ng bawat isa? A. Opo, dahil mahalaga ang kaligayahan ng bawat isa. B.
B. Hindi po dahil ang kaligayahan ay personal na responsibilidad. C. Opo dahil masaya ang pamilya kung lahat ay masaya. At D. Hindi po dahil hindi naman mahalaga ang kaligayahan ng iba. Maaari nating i-pause ang video na ito para sagutan ang ating pagtataya. Narito ang mga sagot. Maraming salamat! Muli magkita-kita tayo bukas para sa ika-4 ng araw ng ating aralin. Paalam!